Hello, mabuhay! Welcome to our channel. Magandang umaga, hapon, gabi. Sa sulok man ng mundo kayo ngayon, mabuhay po kayo. Hangad ko na nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa lahat ng kapahamakan at malayo sa lahat ng mabibigat na karamdaman. Pagpupugay po sa ating mahal na reyna at mahal na hari ng Hulu-Sulu and North Borneo, Southeast Asia at sa ating mahal na presidente ng Federal Republic of Philippines Island, Apo Ferdinand Ederlin Marcos Sr. aka Rogelio Madrid Abran. Sa Mapilindo Secretariat, Dato Odilon, sa lahat ng bumubuo ng MCOG LSE Luzon, Visayas, Mindanao, Palawan, at sa lahat ng mga leader MCFC sa buong Luzon at syempre sa Bulacan chapter na kung saan ay sumasakop sa buong Luzon, headed by Dato Edwin Ramos, Deputy Kuya Danilo o IC Tony Caceres, Secretary Lisa Salak, at sa lahat ng ating magigiting na RAF at Papo sa Bulacan at sa buong Maharlika. Isang mapagpalang buhay po para sa ating lahat. Meron lang po akong gustong ibahagi sa inyo na maaaring napakinggan, napanood at batid na ng inyong kaalaman ang tungkol dito. Hindi ko na papangalanan at hindi ko na rin kinuha yung voice clip o video man lang dahil sa kabilang bakod po siya. Meron lang akong tatlong bagay na kumbaga ay hinighlight tungkol sa di umano ay kausap niya sa live FB niya yung Real Sultan Kuno, which is obviously una, Sultan at China lang ang may rights sa pagbukas ng kayamanan para sa humanity. Pangalawa, hindi totoo ang treaty tulad ng Carpenter Agreement na kung saan ay hindi kailanman isinanla ng Sultan Sulu ang teritoryo. Pangatlo, na pinangalanan pa talaga, which is good dahil hinintay ko talaga na lumabas sa bibig niya mismo. At yun nga, wala daw kunong dugo ng royal si Ate Helen niya. Uy, alam na nila kung sino tinutukoy ko. Well, ito naman po ang aking masasabi. I hope na hindi nyo mamasamain kung kayo man ay kampi sa kanya. Bago ang lahat ay salute Miss Net Jimenez sa kanya pagtatanggol sa mahal na reyna Queen Helen Abdurrahman. Dahil kung sa akin lang ay hindi ko kayang tapatan yung pagiging palengkera ng taong yun dahil kitang-kita na iba yung gawa sa magandang sinasalita. Okay, sasagutin ko yung unang sinabi ng sultan niya na China at Sultan ng Sulu lang ang makapagbabangon muli sa buong sangkatauhan. Okay, totoo naman, di ba? Dahil royal family ang may-ari at soberanya ang pumapayong sa buong lupa. Pero sino sultan ang kinikilala ng soberanya? Sino ang may dugo bilang tagapagmana? Di ba mayroong living witness bukod pa sa mga dokumento, DNA at fingerprint? Bibigyan ko lang kayo ng senaryo sa banal na kasulatan. Nung mamatay na si King David ay alam natin na si Solomon ang kanyang tagapagmana sa trono bilang hari. Pero dahil may isa pang anak si King David na interesado sa trono ay nag-claim na siya ang bagong hari. May followers din siya at sumusuporta sa kanya. Samantalang buhay pa ang kanilang ama. To make the story short, nalaman ni King David ang plano ng kanyang isang anak kung kaya't nagpatawag siya ng meeting at dineklara ang bagong hari na si King Solomon. The story repeat itself, eka nga. Pangalawa, hindi totoo ang Carpenter Agreement. Kung hindi totoo, bakit nagkaroon ng power ang Cabal Group over the world ng almost 100 of years? At ngayon lang panahon na makakawala sa pagkaalipin ang sangkatauhan dahil sa kagandahan loob ng lumikha sa lahat ng bagay. Dilim, liwanag, masama at mabuti. Pero ang free will ay hindi niya inalis sa tao ang karapatan na pumili. At pangatlo, wala daw dugo ng royal si Queen Helen Abdurrahman. Para saan yung pangalan niyang Juicy Mulan? At bakit binigyan siya ng power and authority ng United Nations to implement Rule 36? Alalahanin natin na may Chinese community din na naghihintay at umaasa sa mahal na reyna. Hindi China ang kalaban natin, kundi yung kabal na kumokontrol sa China. Tulad ng Pilipinas, tulad ng ibang bansa sa buong mundo, na yan ay may numerong 666 na dinecode ng 999 which is Queen of Finance. Dahil dyan tayo kinontrol sa pera at dahil sa bagong finance system ay mag-iiba ang hihip ng hangin. At correct me if I'm wrong, tulad ng aking nalalaman, si King Ferdinand Ederlin Marcos aka Rogelio Madrid Abran na isang royal blood from China as well as Queen Helen Abdurrahman Juicy Mulan. Paano mo ngayon paghihiwalayin ang Sultan Sulu at ang Reyna na nagmula din sa dugong Maharlika?
Nasa sa inyo po ang pagtimbang kung sino ang nasa katotohanan. Nasa sa inyo ang pagpapasya kung kanino kayo kakampi. Pero bilang tulong ko lang ay huwag po tayong magpapadala sa kung anong sinasalita dahil mas mahalaga sa ngayon ang may ginawa at patuloy na may ginagawa. Huwag po tayong magpasilaw sa taginting ng salapi dahil alam ng kaaway kung paano niya muling masisilo ang tao. Yan ay sa material na bagay. Alalahanin po natin na kung ano ang tinanim natin ngayon ay aanihin ng susunod na henerasyon. Kung sa bagay, ang panahon ay nakatakda sa kanyang sariling oras, kaya naniniwala ako na with or without us ay patuloy na ang pagtubos sa sangkatauhan. Lamang ay tayo ang magpapasya kung nais ba nating magpatubos o mawala na lang sa mundo. Dahil tulad ng sinasalita ng ibang light workers sa buong mundo, wala na makakapigil sa bagong sistema. Muli ay binabati ko ang ating mga kapatiran sa Maharlika Kingdom of God, Lupasug Empire at sa buong mundo. Mabuhay po kayo at maraming salamat. Bye-bye!